At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Hindi tumitigil si Boyong sa pagtatangka ng masama sa pamilya ni Lau. Pinagnadasahan pa si Raquel, pero lagi siyang nabibigo at napapahamak. At kahit lagi siyang nabibigo, ay hindi pa rin tumitigil hanggang isa na bang plano ang nabuo sa kanya. Ang sunugin ang bahay nila Lauro. O ano? May buhos niya na bang lahat ng gasolina sa paligid ng bahay nila? Oo, Boyong, tapos na. Kung ganon, yung natitirang isang container ng gasolina, Oo. isaboy niyo na rin sa bubong ng bahay. Ha? Bilisan nyo, baka magising na sila. Oo, sige. Isaboy na natin. Ngayon, Yan, sisindihan ko na. tapos na. Oh, Ayan. Nagliyab na, Boyong. sige, subukan yung lumabas dyan. Mamamatay na kayong lahat. Papatay na sila. Ihahagis ko na itong granada. Sige na. Ipeng, narinig mo ba yung napakalakas na pagsabog? At may dumaan na bumbero? Nako, may sunog yata. Ay, oo, Maria. Nagising nga ako sa lakas ng tunog. Tumingin ka sa bandaro, no? Napakaliwanag. Oo nga, parang doon, banda kinabuyong. Kanino kaya bahay ang nasusunog? Ewan ko lang. Kawawa naman kung sino man niyang nasunugan. Ang hirap pa naman magpatayo ng bahay ngayon. Sinabi mo pa, ang mahal ng mga materyales, pati bigas, 20 pesos na. Sana bumalik na sa 3 piso kada kilo. Kaya kahit manakawan ka ng ilang beses, wag lang masunugan. Yung mag-asawa, ang himbing na yata ng tulog nila. Hindi na namalayan ang pagsabog na yan at pagdaan ng mga truck ng bumbero. Sino ba naman ang hindi mahimbing sa tulog Maghapong nagtrabaho yung mag-asawa. Tinapos nilang binakuran ang likod ng bahay. Oo nga hindi ko na sila natulungan dahil sumakit ang likod ko. Ipeng, ayan na naman ang nakakakilabot na tao ng aso. At may naglabasang paniki. Halika na at matulog na tayo. Sige na nga. Para kahon lang ng aso, nanginginig ka na sa takot. Sige na, matulog na tayo. Ipeng, hintayin mo ako! Huwag mo akong iwanang mag-isa! Ipeng! Umaga na pala. Napapanaginipan ko na naman yung marami-raming panig Lagi ko na lamang napapanaginipan yun Ano kayong ibig sabihin ng panaginip na yun? Yung mga mokong, mas nauna pa akong nagising sa kanila. Hoy! Gising na! Magsigising na kayo! Umaga na! Hoy! Umaga na pala, Boyong. Magsitayo na kayo dyan.
pupunta tayo sa bahay nila Lauro. Tignan natin ang nalitsyon na katawan nila. Sige, tayo na. Kunwari, inusinti tayo sa nangyari. Kunwari, gulat din tayo. Sige. Sandali lang. Oh, Di ba sa likod lang ng bahay ko itong kinaroroonan natin? Tignan nyo. Tignan nyo ang kinatitirikan ng bahay ko. Tignan nyo. ang kamalig. Bahay mo. Wasak na wasak. Nabuo po yung. Ano bang nangyari? Ang ibig sabihin, Ah, may nabuhay sa kanila at gumanti. Talagang pinapainit ang ulo ko. Kung may nabuhay sa kanila, tutuluyan ko na. wala ka ng bahay ngayon. Wala na. Tingnan mo. Pati mga alaga mong hayop. Wala na. Nalitson. Buisit. Talagang gumanti ka agad ang Lauro na yon. Di bale. Pareho lang kaming nawalan ng bahay. Pero hahanapin ko kung sinong nabuhay sa kanila. Dahil siyang gagantihan ko. Mano po, Padre? Magandang umaga po sa inyo, Padre Redentor. Maano po, Padre? Magandang araw po. Magandang araw naman sa inyo. Lauro, Raquel. Buti naman at nagsimba kayo. Ay, kumusta lang nga pala? Wala na ba kayong kakaibang nararamdaman sa bahay ninyo? Meron pa rin, Padre. Pero hindi na katulad ng dati. Buti naman kung gano'n. Dasal lang ang katapat niyan. Siya nga pala, sino yung kasama ninyong pumasok dito? Ha? Wala naman kaming kasama, Padre. Sina Itay at Inay, hindi sumamang magsimba kasi masakit daw ang likod ni Itay. Opo, Padre. Nasubdan ni Inay ang pagtrabaho kapon sa palaisdaan. Teka lang. Pero may nakita ko na katabi mo kanina. Raquel. Oh, Sino ba yon? Kamag-anak ninyo? Padre, huwag niyo naman akong takutin. Wala naman kaming katabi kanina sa kinaupuan namin sa harap. Kami lang ang nakaupo doon. Hindi nyo napansin yung katabi ninyo sa upuan. Hindi po talaga, Padre. Wala kaming kasama. Wala po. Huwag niyong sabihin na malikmata lang ako. Kitang-kita ko siya. Panay ang tingin ko nga sa kanya habang nagsisirmon ako. Namamalikmata ba ako? Ganun na nga siguro, Padre. Ang mabuti pa, halika kayo doon sa kumbinto at saluhan ninyo lang ako. Namananghalian. Halila kayo. Anong nangyari yun? Bakit bahay ko ang nahagisan ko ng granada at nasunog? At hindi yung bahay nila Lauro? May isang demonyo talaga ang hayop na yun. Hoy, demonyo! Bakit mo tinutulungan si Lauro? Ha? Hoy! Hindi ako natatakot sa'yo, demonyo ka! Sino ka? Bakit bigla ka nalang lumutang sa harapan ko? Sino ka? Bakit bigla ka nalang sumulpot dito? Ako ang iyong Panginoon. Satanas? Satanas ka? Oo, Buyong. Alam ko ang iyong suliranin. Tutulungan kita para magtagumpay ka. Sige. Tulungan mo ako para magtagumpay ako sa lahat ng gusto ko.
magtampisaw sa tubig. Lalo na kapag ganitong maalinsangan ang panahon. Aahon ako kapag dadaan na si Laura. Sabay na kaming uuwi. Ha? Ano yun? Parang may kalusukos akong narinig. Baka si Laura na. Laura? Ikaw na ba yan? Wala namang sumasagot. Buti pa, aahon na ako. Baka ahas yan at mataklaw ako. Teka, parang may naanigan akong tao sa gilid ng ilog. Si Laura na yata yan. Pero, bakit hindi sumagot ang tinawag ko? Laura? Ikaw na ba yan? Huwag mo naman akong pagtaguan, oh. Ha? Walang sumasagot. Sino kaya yan? Huli ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Raquel! Raquel! Nasaan ka? Sumagot ka! Raquel! Diyos ko, nasa na nga ba si Raquel ang anak ko? Nagpaalam siya kanina na maliligo lang sa ilog. At hihintayin ka na raw niyang dumaan doon. At makikisabay na siya sa'yo pa uwi. Huwag naman sana may masamang nangyari sa asawa ko, Inay. Huwag naman sana, Diyos ko. Raquel, anak! Nasaan ka? Ay, Diyos ko, huwag po ninyong ipahintulot na may masamang mangyayari sa anak ko. Huwag naman sana. Raquel! Raquel, nasaan ka? Sumagot ka, Raquel! Inay, si Raquel yun. Doon lang galing ang kanyang tiling. Raquel! Sige, Nasaan ka? Puntahan natin siya kaagad. Raquel! Raquel! Anak! Nasaan ka? Raquel! Nasaan ka? Raquel! Buyong, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Kalagan mo na ako sa pagkakadali. Ang swerte talaga ni Lauro. Siyang nakinabang sa'yo. Samantalang ako, binigo mo. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang si Lauro ang pinili mo? Ha? Siyang mahal ko, Buyong. Hindi ka. Tama na! Ngayon, maangkin na rin kita. Ang tagal kong pinangarap na malasap ko rin ang ligaya sa kandungan mo. Wag, Buyong. Mawa ka na sa akin. Kukubaran na kita. Wag, Buyong. Oo, ang ganda-ganda pa rin ang katawan mo, Raquel. Kung hindi ka mabigyan ng anak ni Lauro, ako ang magbibigay sa'yo. Sinong pumpug sa akin? Oh, paniki! Napakaraming paniki! Ah! Inay, dito lang yan. Nandito lang si Raquel. Raquel, anak! Nasaan ka? Raquel! Lauro, Inay, itapat mo dito ang liwanag ng flashlight dito. oh, Parang may natapakan akong damit. kanino damit yan, Inay? Damit ni Raquel yan, Inay.
Raquel! Nasaan ka? Ay! Raquel! Ay! Ano to? Ano tong natapagan ko? Sandali lang, inay. Titingnan natin. Ha? Tao yan, inay. Tao! Oo nga. Pero nasaan si Raquel? Raquel! Anak! Nasaan ka? Raquel! Oh, inay, si Buyong ito. Pero nasaan si Raquel? Nasaan ang asawa ko? Inay, sa banda doon. Doon natin hanapin siya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Tayo na, inay. Ay, mabuti na lang at ligtas ka na, anak. Ano bang ginawa sa'yo ni Buyong? Inay, kamuntik na akong gahasain. Buti na lang kanyo at may pumukpok sa ulo niya. At may nakita akong napakaraming malalaking paniki. Sino ang pumukpok sa kanya? Nakilala mo ba? Hindi po, inay, kasi madilim doon. Kaya hindi ko siya namukhaan. At natatakot na ako, inay, sa napakaraming paniki. Ay, buti nga sa kanya. Sana mamatay na. O di kaya'y kainin ng mga paniki. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayo. Wag! Wag po! Wag, itay! Wag! Bitawan mo ako. Papatayin ko na sila. At isusunod kita. Raquel, lumayo na kayo. Bilisan ninyo. Wala na sa sariling pag-iisip si Tay. Bilisan ninyo. Papatayin ko kayo. Ano ka mo, pare? Hindi ka nagtagumpay na halayan si Raquel. Naku, sayang naman. Bakit? Ano bang nangyari? Natanggal ko ng damit niya. Oh, Nahubaran ko na siya. Pero nang gagahasain ko na, biglang may pumukpok sa ulo ko. May sinong pakialam mayroong pumupok sa ulo mo? Palagay ko si Lauro yun eh. Aba, kung ganoon, Boyong, nasundan ka. Oo, pero kakausapin ko ang aking Panginoon. Magpapatulong ako sa kanya. Panginoon? Sinong Panginoon mo na sinasabi mo, ha, pare? Sino ba? Di ang demonyo nagpakita sa akin. Pare Boyong, anong nangyayari sa'yo? Ha? Walang nangyayari sa akin. Masaya lang ako. Kaya tumatawa ako, mga ugok. Tingnan mo sa salamin ang itsura mo. Tingnan mo. Bakit ko titignan, Raber? Pare, may pangil at sungay ka. Ano kaya ang nangyari kay Buyong? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe.
Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.